Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Ngayong araw po na ito ating pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagdadala sa ating Panginoong Hesukristo sa templo, the Feast of the Presentation of the Lord. Lahat po tayo nasubukan ng maghintay. Subalit po sa panahon natin, tila ang paghihintay ay nagiging kalbaryo, tila ang paghihintay ay nagiging pag-aaksaya ng panahon. Sapagkat nais natin na ang lahat ng bagay ay madalian, ang lahat ng bagay ay mabilisan. Kaya po sa panahon natin ngayon na nais natin parang ang mga bagay-bagay ay instant. Nagmamadali tayo at sa kakamadali natin minsan ay nagiging palpak ang gawain natin. Sa kakamadali natin minsan, tayo ay nasisiraan ng loob, napanghihinaan ng loob. Sa kamamadali natin minsan, nagiging mali din ang desisyon natin sa buhay. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan na ito, narinig natin sa pagsasalaysay ng ating ebanghelyo ang dalawang propetang naghihintay sa pangako ng Diyos. At ngayon po, ipinapahayag ng Diyos na ang Diyos, tinutupad niya kung ano ang kanyang pangako. Ang kagustuhan ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ay laging naisasakatuparan. Kaya po pinapahayag sa atin ng Diyos ngayon na siya ay isang ilaw na dumating sa sanlibutan upang ang ilaw na to ang siyang magbigay liwanag, magbigay pag-asa sa buhay natin. Maski sa panahon ng kadiliman, maski sa panahon na tayo'y tila balisang-balisa at tila napanghihinaan ng loob, ang Diyos ang siyang nagbibigay ilaw ng pag-asa para tayo'y bumangon, para tayo magpagpatuloy sa ating buhay. Kaya po sana huwag tayong magmadali, matuto tayong maghintay sapagkat ang mga bagay na mahalaga, ang mga magagandang tagumpay ay nakukuha yan sa tamang panahon, pinagsusumikapan at higit sa lahat na matuto tayong hintayin ang tamang panahon ng Diyos. At ano yung ating itutugon sa ating paghihintay, sa ating pagpapahayag ng pag-asa sa Diyos sa naliwanag ng ating buhay? Kayahin natin sina Maria at Jose na ang kanilang ipinakita ay ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi naman, alam naman ng mag-asawa ng sina Santa Maria at San Jose na ang kanilang anak ay ang anak ng Diyos at hindi naman nila kailangan sundin ang panuntunan ng templo sapagkat si Jesus ay Diyos. Pero ang mga mag-asawang sina Santa Maria at San Jose sumunod sa panuntuntunan sa tradisyon sa batas ng templo. Kung saan dito po pinapahayag na hindi madali ang sumunod sa authority, that we need to submit ourselves in humility to the authority, to the power of those people in authority. Kaya nga po, ito ay tinuturuan din tayo ng pagpapakumbaba na sina Maria at Jose nga sinunod ang batas, ang tradisyon. At tayo rin po sana sa ating pagsunod sa panuntunan ng ating lipunan ay siya rin ating pinapahayag na tayo'y willing to obey the will of God in our life, no matter how painful, how difficult it is, in submitting ourselves to the power of God, to the will of God. Sina San Jose at Santa Maria ay sumunod sa panuntunan ng templo kung saan ayon sa kanilang tradisyon, ang babae ay nagiging madumi sa pagsilang nito sapagkat siya ay naglabas ng maraming tugo at ang unang anak na lalaki ay niyalay sa Diyos at matutubos lamang ang anak sa kanilang pag-aalay ng templo. At ito yung ginawa, sinunod
nila Santa Maria at San Jose. Pangalawang tugon po natin di lang humble obedience, kundi yung ating ding pagiging generous or generosity na siyang pinakita ng Diyos na ang Diyos ay sobrang mapagbigay na inalay niya ang kanyang sarili. Itong ating selebrasyon ay tinatawag din Candelaria or Candlemas sapagkat sa araw na ito ay ating pinababasbasan ang mga kandilang dala-dala natin sa misa at ito ay simbolo ng Diyos na ating source of hope. At the same time, ang sinisimbolo ng kandila nito ang pag-aalay ng Diyos na nagiging makabuluhan lang ang buhay natin na tayo talagang tunay na generous people. Kung gaya ng kandila, tayo ay nagbibigay liwanag kung tayo ay nauubos sa ating sarili para lamang maging makapagbigay o makatulong sa ating kapwa. Sana po gayahin natin si Jesus na nagsilbi na yung kanyang pagiging mapagbigay ay yung total self-giving. May binigay niya ng buong-buo kanyang sarili para sa ating lahat na kanyang minamahal. Uli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.